Ayan, hello mga master. So this is my first ever YouTube video. So kung gusto mo makaranas ng chill at pangmalakasang CE tutorial, so nasa tamang channel ka na. Ano pang hinihintay mo? Just click the subscribe button below. Okay? And pag-share na rin guys sa mga kilala nyo mag-board exam. Okay? So yun guys, grab your calculator. Ang hindi magka-calculator, hindi magtatap sa board exam. Okay? So syempre no, kayo yung mag-board exam, kayo yung magka-calculator. Okay? So let's go. Let's start with this one. Sabi dito, okay, actually guys, this problem is lumabas nung last board exam lang guys. Okay? April 2020. Yan. April 2024. And ilang beses na rin lumabas ito sa board exam. Okay? Yan, sabi dito, a dam is subjected to 3 forces as shown. So guys, kapag dam yung pinag-uusapan natin, lagi namang per meter width ang analysis natin dito. Okay? So ibig sabihin, yung width natin dito is assumed to be 1 meter. Okay? So given the following given, ano? So sabi dito, yung F1 daw natin is 710 kilonewtons. So lagay lang natin. Okay? May F2 daw tayo dito guys na 177 kilonewtons. And yung weight, guys, yung weight na to, ito na yung weight ng buong gravity dam. Okay? Kasi guys, di ba? Ang ginagawa natin, kinukuha natin ng mano-mano yan. And guys, no? Hinahati natin sa alam natin na shapes. Okay? And ang ginagawa natin, yung unit weight, i-multiply natin sa area. Okay? Pero since meron naman ng given, gamitin mo na. Okay? So yan guys, no? So may given tayo na width dito na 12 meters. So yung B natin is 12 meters. Yan, yung Y1 is 4 meters. And yung Y2 natin is 2 meters. Okay? Yan. So this are our given. Okay? So kung napapansin nyo guys, meron tayong upstream side at saka meron tayong downstream side. Pag sinabing upstream, ito yung may mas mataas na level ng tubig. Okay? And then ito naman yung downstream. Ayan na. So ano ba yung pinapatanong sa atin sa problem? Sabi dito, and may sinabi pa dito guys, no? The resultant weight of the dam is located 5 meters from its upstream face. So guys, this is the upstream face. Okay? So since itong weight na to is the resultant weight na agad, okay? So katulad ng sinabi ko, there is no need na, okay, to solve manually yung weight ng gravity dam natin. Okay? So binigay na din guys yung location. So wala ka ng problema. 5 meters daw ito from the upstream face. Ano ba yung mga pinapatanong guys? Calculate the maximum foundation pressure at the base of the dam. Calculate the minimum foundation pressure at the base of the dam. So basically guys, no, yung mga foundation pressure. Kasi nga, di ba, ang dam natin ay naka-rest yan sa lupa. Okay? So guys, since nakapatong yan sa lupa, therefore, nagkakaroon tayo ng tinatawag na soil-bearing pressure doon. Okay? So minsan, trapezoidal, minsan, triangular. So depende guys, no? Depende guys sa palabas natin na eccentricity mamaya. Okay? So pwedeng ganito. Okay? Or pwedeng triangular naman. Makikita naman natin yan guys mamaya. Okay? So sige. So let's start. Ayan no. Since given na lahat, no, given na lahat ng mga force acting dito sa dam, ang tanging gagawin na lang natin dito is ano? Siguro kukunin ko yung resultant force sa Y or yung tinatawag natin na RY. Okay? Ayan. Kung sanang wala tayong downstream side, okay, ang RY natin is just equal to the weight of the gravity dam, which is 2,500 kilonewton. Okay? Kaso guys, meron tayong meron tayong downstream side. So syempre guys, yung downstream side, kahit paano, tumutulong yan, no? Tumutulong yan para hindi mag-slide at mag-overturn yung dam natin. Okay? So siguro guys, given naman tong theta na to, ang theta daw na yan is 60 degrees. Okay? So since wala namang sinabi dito guys, no? Kung ano ba yung angle na pagkakatama na itong F2 na to. So we assume na this is perpendicular na dito sa
downstream phase, okay, ng mismong dam natin. So guys, by the concept of friction, okay, so di ba, kapag meron kang inclined surface, let's say for example ganito, and then may perpendicular force ka dyan, okay, itong angle dito na theta is magiging equal dito sa vertical angle dito. Okay? And guys, no, para sa mga di naniniwala, ayan, no, so if this is theta, this must be theta. Okay? Okay guys, this is 90 degrees. Okay? Therefore, this angle must be 90 minus theta. Okay? Pero dahil nga itong vertical na to ay perpendicular din dito sa horizontal na to, which is 90 degrees din, so lalabas na theta nga ito. Okay? So yun guys, no? So therefore, the angle right here is 60 degrees. Okay? So yun guys, no? Pinakita ko lang. Yan. So therefore, etong F2 natin na to, magkakaroon yan ng vertical at saka horizontal component. Okay? Guys, kung saan nakadikit yung angle mo, ando doon yung cosine. Okay? So therefore, ang vertical component nito is just 177 cosine of 60. Okay? So yun guys, no? Dahil pareho silang pababa ng weight, therefore mag-add up yan. So 177 cosine of 60. Okay? So yun guys, no? I-calculate ko lang. Yan, mag-calculate ka na din. Ikaw naman yung magiging engineer sa Pasko, no? Yan. 2588.5 kilonewtons. This is our RY. Okay? So guys, anong next na gagawin natin? So, sinosolve natin guys yung mga tinatawag natin ng mga righting moment at saka overturning moment. Okay? Kung nandito yung upstream side mo, guys, no? Ibig sabihin guys, ito tinutulak niya yan papunta doon. Okay? So, ibig sabihin, magtitilt siya ng pagganito, no? Tataob siya ng pagganito. Which is dito mangyayari yung tipping. Dito mismo sa toe. Okay? This is the toe, which is nasa downstream side. Ito naman yung heel. Okay? So guys, para malaman natin yung righting moment saka overturning moment, kailangan lang natin mag-moment mismo dito sa toe. Okay? So sige, no? So punta mo tayo guys sa righting moment. Ito yung magtatama, no? Ito yung magtatama sa rotation natin. Kaya nga tinawag na righting, no? Yan. So syempre dahil papataubin siya nito eh. Okay? Ang magtatama niyan or ang kokontra niyan ay yung mga weight ng dam. Okay? So etong 2,500 kilonewton, no? I-moment lang natin sila guys. Okay? So yung 2,500 na to ay may moment guys na 7, no? Kasi 5 meters ito. 12 minus 5 is 7. Okay? Next. Guys, wag mo na masyadong i-overthink to. Okay? Ibig sabihin lang dito, dahil counterclockwise ito, lahat ng counterclockwise, lahat righting moment. Okay? Ngayon, etong F2 na to, dahil nga kanina, no, nasabi natin na meron siyang horizontal and vertical component. Pero guys, perpendicular na siya dito mismo sa side nito. Given naman na, no? Given naman na yung distance na to, or the perpendicular distance. Therefore, kapag magmo-moment ka dito, okay, there is no need for you to take the components. Ito na agad, no? 177 times 2. Okay? Yan. So this must be 17,854. Okay? Ayan. So sa overturning moment naman tayo guys. For overturning moment, from the word self, overturning moment, siya yung magpapataob, no, sa mismong dam natin. So wala namang ibang magpapataob dito kung hindi itong hydrostatic force na tumutulak sa kanya papunta dito. Okay? So therefore, this must be 710 times 4 lang. Okay? 710 times 4. And guys, meron pa ba? Meron pa ba moment na clockwise yung moment? Wala na, di ba guys? Kung sanang, actually guys, sa ibang problem, meron tayong tinatawag na uplift. Okay? Which is nangyayari yon kapag merong seepage sa baba. Pero dahil walang sinabi sa problem, wala kang ilalagay. Okay? So, ibig sabihin, wala lang tayong seepage, no? Alisin ko na dito. So, ibig sabihin, ganyan na yan, guys. Okay? So, 710 times 4 is 2,840.
Okay? So yun guys. So meron tayong mga resultant at saka mga writing and overturning moment. Okay? So guys, by Varignon's theorem, ang ginagawa natin, kasi guys, no, ito yung overturning moment sa 2, and then syempre, ito naman yung writing moment. Okay? By Varignon's theorem, ilo-locate natin ngayon guys yung location ng resultant. Okay? O yung resultant na sumasalo. Sumasalo mismo dito sa, ano natin, no? Sa dam natin. So, sabihin natin na ganito. So, syempre guys, ang resultant na yan ay yung equal lang din yan guys, no? Sa mga vertical force na nag-act sa dam natin. Okay? So, hanapin lang natin guys yung location nito, which is tatawagin natin na x-bar, which is ginagawa naman natin to, no, sa analysis of dam. Okay? By Varignon's theorem, so this is Ry. Okay? Ry times x-bar. Okay? So, yung moment ng resultant must be equal sa moment na component. Okay? Yung mga moment na component mo naman dito guys, nakuha mo na. Okay? This is the writing moment minus overturning moment. Okay? So, syempre guys, no? Obviously, para maging safe tayo, dapat mas malaki yung writing moment. Okay? Kaya kung kapag nangyari kasi guys, kapag mas malaki yung overturning moment, tataob yan. Okay? So, therefore guys, yung x-bar natin, ito lang siya, no? Yan. Yan, nakuha naman na natin lahat yan guys. Okay? So, pwede na. Palag-palag na tayo dito. Yan guys. So, this is 17,854 minus 2,840 na overturning moment. I-divide mo lang yan guys, no, sa Ry na 2,588.5. Okay? So, sige, ilan kaya to? Yan. So, this is 5.8. No? 5.8 meters yung x natin, x bar. Okay? So, guys, ngayon, kunin ko lang siguro muna tong base ko dito. Okay? So, bali ito siya, guys, no? Yan. Sabihin natin ito yung base natin. Di ba, guys, ang ginagawa natin sa mga dams ay nilalagay natin dito yung center line. Okay? Yan. This is the center line. Okay? Ngayon, guys, saan kaya guys? Saan kaya locate yung Ry natin? So, syempre, dahil center line ito, this must be B over 2. B over 2. Okay? So, yan guys, no? So, yung B over 2 natin, since 12 meters yung B, okay? This must be 6 meters, 6 meters. Okay? Eh, yung X bar natin is 5.8 meters. No? So, therefore, hindi siya lalagpas sa center line. Take note, ito yung toe natin. Okay? So, therefore, andito banda, yung Ry natin, no? Which is X bar, or 5.8 meters from the toe. Ngayon guys, kung mapansin mo, parang nalis yung Ry natin dito sa center line. Okay, which is, yan yung tatawagin natin na eccentricity. Okay? So yan guys, no, paano ba natin makukuha yung eccentricity? So actually, yan, no, tingin ka lang sa figure. Okay? No need to memorize. Okay? Yung B over 2 na to, i-minus mo lang yung nakuha mong X bar. Tama guys? So sige, no? So therefore, B over 2 minus X bar. Okay? See guys, i-absolute, ano mo, no? Kunin mo lang absolute value kasi pwede kasi guys na yung Ry mo, lumagpas siya dito. Okay? So sige, no? Since dito sa problem na to, hindi naman siya lalagpas, andito lang naman siya, no? So therefore, okay na yan. So yan guys. Ngayon, saan mo malalaman ngayon kung nasaan yung maximum pressure? Take note, ito yung toe, ito yung heel. Okay? So guys, common sense naman, no? Kung saan mas malapit yung Ry, okay, andun yung maximum pressure. Okay, kasi guys, ibig sabihin, banda rito, ito yung pinaka nako-compress. Okay, kumpara naman dito. Okay, pero bago ang lahat guys, kailangan nating malaman kung trapezoidal ba to or triangular. So sige, no, kunin lang muna natin itong E na to. Yung B over 2 natin is 12 over 2. Sige, yung X bar na nakuha is 5.8. So 6 minus 5.8, malamang sa malamang, 0.2 yung magiging E natin. Okay? So yan, no? Paano malalaman guys kung trapezoidal ba siya or triangular? Okay? Actually, ito yun guys. Pwede mo ngatiin to sa tatlo. Ayun guys, no? Siyempre, kung hinati mo sa tatlo yung base, ang mangyari,
This is B over 3. Okay? Tigbi B over 3 sila, di ba guys? Ayan. Mapapansin mo dito sa gitna, meron kang gitnang B over 3. Ang tawag dyan, middle thirds. Okay? Ayan. This is the middle thirds. Guys, kapag yung RY mo is pasok sa middle thirds, ibig sabihin, trapezoidal yung loading or yung pressure sa baba. Or, kapag naman yung E mo is less than B over 6, no? Therefore, yun nga, pasok siya sa middle thirds. Hindi pa masyadong malaki yung eccentricity mo. So, therefore, guys, trapezoidal tayo dito. Okay? Yan, trapezoidal yung magiging soil diagram natin. Okay? Soil pressure diagram. Eh, yung E natin is 0.2 eh. Okay? Yung B over 6 natin, guys, okay, is 12 over 6. Obviously, this is 2. Okay? So, and guys, no, kitang-kita na yung E natin is less than B over 6. So, therefore, yan, tama na, trapezoidal yung soil pressure natin. Therefore, meron tayong maximum, meron tayong minimum. Okay? Ngayon, guys, dahil nga mas malapit sa to, itong RY. So, therefore, andito yung maximum pressure. Tatawagin natin na Qmax. And then, ito naman yung minimum pressure, which is Qmin naman. Okay? So, bali parang ganito ang magiging pressure diagram natin. Okay? Ngayon guys, paano natin malalaman yung etong magnitude ng Qmax and Qmin? Guys, gamitin mo lang, no? Gamitin mo lang yung combined stress natin. Okay? Kasi guys, pinagsama ito, no? Pinagsamang axial at saka moment. So therefore, ang magiging stress natin dito ay pinagsama ding axial at saka bending. Okay? For axial, ang stress lang naman natin doon is P over A. Okay? And then, sa moment, MC over I. Okay? Pero guys, kung titingnan mo yung top view, no? Kung titingnan mo yung top view ng dam natin, yan, which is ganito yan. Okay? So guys, no, this is the width na 12 meters. And then, syempre, 1 meter width nga lang tayo. Okay? Yung moment natin dito is pag ganito. Which is, pag ganyan siya guys, no? Dito siya sa stronger axis. Okay? Since rectangular lang naman ito guys, okay? Pwede nating sabihin na 6m over BD squared lang ito. Okay? So, mapansin mo, no? Since may moment ka dito, ayan, tingnan mo na lang yung direction ng arrow. Dito may nahila, dito nadidiinan. Okay? And guys, no? So, therefore, tension ito, compression naman ito. Okay? Pero guys, itong P over A natin na to is palagi namang compression yan. Okay? Kasi dumidiin siya sa lupa natin. Okay? Gawin natin, compression positive na lang. Okay? So, since may dito sa bending, meron tayong tensile or compression, okay? Therefore, maglagay tayo ng positive and negative. Okay? Yung M natin dito, sige, sa P muna. Yung P natin dito, ito yung magiging RY. Okay? Yung M natin ay magiging PE. Okay? So actually guys, kahit hindi mo kabisado, no? Kahit hindi mo kabisado yung formula natin for dams, pwede na to. Palag-palag na to, no? Yan. So i-substitute mo lang. Okay? Yung P mo is magiging RY. Yung area lang na ito guys, no? Yung base times 1. Okay? Plus or minus 6M. Yung M natin is PE. Wherein yung P natin is RY nga, no? So RYE. So RYE. And guys, BD squared. Eh guys, yung BD, diba guys, itong BD na to, ito lang din yun eh. Okay? Itong area na to. Okay? So, pwedeng palitan ko na lang yan guys ng area. Okay? And then, may isa pang natirang depth. Therefore, ilagay ko lang. Okay? Kaya naman guys, ang ginagamit nyo, no? Ang kinakabisado nyo na formula, pinafactor out nyo lang yung RY over A. Okay? Which is yung A natin dito is just, guys, this is B. Since dam tayo, 1 meter width. Okay? So therefore, yung area natin is B times 1. Okay? Kaya naman, B lang yung A natin. Okay? So, ulisin na natin, no? Gawin na lang natin tong B. Okay? Ayun guys, no? Guys, huwag kayo magpapalito. Okay? Etong B na to, pagdating sa formula na to,
ito yung magsisilbing depth or yung D. Okay? Kasi guys, yung moment natin is nandito sa direction na to. Ibig sabihin, nandun yung bending natin. Okay? So sa moment of inertia, kung BH cube over 12 yan, okay? Kung saan nakaturo yung moment, ando doon yung H. Okay? So this time, yung D, siya yung H. Okay? Therefore, ano ba yung H mo dito? Etong B lang din. Okay? Kaya naman guys, may matitira ka pa dito, no? Kapag pinactor out mo yung RY over B, okay, may matitira ka dito na 1 plus or minus 6E over D. Di ba guys? D siya. Again, yung D mo dito ay etong B lang din. Okay? Yan. So, ito yung minememorize natin. Again, kahit dito lang, palag-palag na yan, no? So, sige, ilagay lang natin, no? So, syempre, positive kapag maximum, negative naman kapag minimum. Syempre guys, magpapatong sila eh, kaya magiging maximum yun, no? So, sige. So, yung Qmax natin, this must be, okay? Sige, gamitin lang natin itong derived formula, no? Na-derive naman natin na maayos. Okay? Yung RY natin dito is 2588.5. Okay? Yung B natin dito is yung 12 meters. And 1 plus, guys, plus tayo kasi maximum. Yung E na nakuha natin dito ay 0.2. Ito guys, no? Over B. Yung B natin is 12 meters. Okay? So, pakilagay na yan sa calculator, guys. Yan. So, ang lalabas dito sa akin is 237.28. Okay? And guys, 237.28 kilopascal. Okay? So guys, andito naman sa choices, pagbigyan mo na, no? 237.25. Okay? Next, for the minimum foundation pressure, ang gagawin mo na lang dito, imbis na positive, gawin mo negative. Okay? Yung sa bending. And guys, no? Ito, gawin mo lang negative to. So, easy 2 points. No? Easy 2 points sa board exam. So, this must be 194.14. 94.14 kilopascal. Okay? Ayan siya, no? Guys, again, pwede mong gamitin ito. No? Kapag ginamit mo yan, which is ito lang yun, yung RY mo, siya yung 2588.5. Ilagay ko lang dito, no? Kung ayaw mo nagkakabisado ng formula. Ang area natin dito is yung B times 1. Okay? Or 12 times 1. Okay? And guys, no, may RY ka naman. And then, itong E na 0.2. Okay? So guys, BD square dito. Huwag ka nga lang magpapalito. Ang B mo dito ay yung 1. Yung D mo dito ay yung 12. Okay, so same lang yung lalabas natin guys, no? So, nasa sa'yo na lang kung saan ka komportable. Okay? So, yan. And finally, yan, para complete yung 3 points natin. Ayan, no? If mu is 0.25, calculate the factor of safety against sliding. Okay? So guys, factor of safety against sliding yung hanap sa atin sa problem. So, anong gagawin? There's some misconception dito sa sliding natin na to. Okay? So, since, eto nga, no? So, ilagkunin ko lang to. Ito yung on natin. Okay? Mapansin mo guys, medyo malilito ka dito kasi meron kang upstream, meron kang downstream. Okay? Sa upstream may tumutulak. Dito naman sa downstream may tumutulak din, which is ito ding horizontal component niya. Guys, napag-usapan natin kanina na this is 60 degrees. Okay? So therefore, this is F2 sine 60. Okay? Ngayon guys, mayroon nga tayong misconception, no? Kasi ang alam natin na factor of safety against sliding, guys, dapat ito yung ratio na resisting force, okay, over the sliding force. Yan, no? So ngayon guys, ano ba yung resisting force natin? Ang tayo nagre-resist lang dyan guys, ay yung friction dun sa baba nitong base natin. Okay? So guys, may friction tayo dito. No? Yan, which is, kung meron tayo normal force, which is yung RY nga, no? Ito yung RY natin, yung normal force.
Okay? Para malaman natin guys, by the concept of friction, okay, yung frictional force natin dito is just equal to mu times N. Okay? Yung N nga natin ay Ry. Okay? So therefore, dapat dito, ang resisting force mo lang ay yung mu Ry. Okay? Ang sliding force natin dito guys, okay, ay yung parang resulting sliding na, no, na force na nagpapaslide sa natin. Okay? Therefore, itong F2 sin 60 na to, ima-minus mo siya dito sa baba. Okay? So, dapat guys, ganito siya, no? Ito yung magpapaslide, yung F1. Okay? And then, dahil may konting pumipigil sa kanya, no, na force sa downstream, so dito mo siya ima-minus. Ito yung tamang paraan. Okay? So, ano ba yung maling paraan, guys? Kasi ang ginagawa natin, iniisip natin, guys, no, na yung F2 sin 60 ay parang resisting force din. Which is hindi, no? Resisting force ay yung friction lang. So, guys, parang ganito yung ginagawa natin ng iba, which is mali ito. Ito yung tama. Okay? So, yan guys, no? So, mag-ingat lang. Yan, possible trap ito. So, sige. So, since meron naman na tayo lahat, no? Yung mu natin is 0.25. Yung Ry natin is nakuha natin kanina na 2588.5. Okay? Yung F1 natin, given yan, which is 710. And guys, no? 710. And yung F2 natin is 177. So, lagyan ko lang ng sin 60. Okay? So, this must be and 1.16 or 1.162. Okay? So, 1.162 is the correct answer. Ayan. Okay? So, for more board exam related problems, so pwede nyo ilagay dito sa comment section. Okay? Para masagutan din natin. So, standby lang kayo guys, no? So, mag-upload pa tayo ng maraming past board exam problems. Okay? So, yan. Thank you.